Hey, nandito ako sa isa sa mga nililinisan kong property. Tawag ako kasi talamak na daw yung vines na gumagapang sa kanyang cedar trees. Ang gusto kong sabihin sa inyo, marami tayo nito. Makikita nyo sa dollar store. Ito ay dulo ng ito'y tatangnan ng hawakan stick ng map, 'di ba? Pag magmamap kayo. Ang ginagawa ko, hindi ko 'to tinatapon eh. Nakikita nyo matagal na to, ilang taon na to sa akin, hindi ko to tinapon. The rest you can throw it away kung talagang hindi maganda, pero ito maganda siya, tuwid at matibay pa. Bukod sa konting kalawang, nilagyan ko siya ng hook dito. Yung hook na to ay typically makikita nyo to sa Home Depot, Lowe's, Home Hardware, Menards kung nasa US kayo, at even dollar store. Hey, doon na lang kayo sa Dollar Tree, dollar store, mas mura, di ba? Binutasan ko lang ito ng kaunti, tapos pinaikot ko na. Kita nyo, lampas. At malaking bagay ito sa akin. Ito yung gamit ko kapag kung hindi ko ma-reach ang mga bagay-bagay, tulad ng paglalagay ko ng bubong ng gazebo sa spring, at magagamit ko nito pagtanggal ng bubong uli ng gazebo ngayong fall para hindi masira ang tarpaulin, ang canopy ng gazebo ngayong darating na winter. Sa ngayon, ito ay maraming bagay, kaya maraming paggagamitan to. Kung may prutas din kayo, pwede nyo gamitin pamitas ito ng peras, mansanas, di ba? Maraming bagay. Although naalala ko sa atin, sinalawig din naman ako, yung aming kapitbahay, meron siyang ganito, similar na kawayan, tapos gumawa siyang alambre, tapos may hook siyang ganun, nakaganon, tapos medyo minanipula niya yung hook para mahook niya yung mga aratilis, tapos ilalim may mali siyang basket para hook siya ng hook habang nalalaglag yun sa maliit niyang basket. Galing ano? Ito ang gagawin ko ngayon ay, kita niyo halaman na yan, imbis na magdala ko ng hagdanan, eh higitin ko na lang. Tama na? Diba? Dahan-dahan. Alam nyo, yung kisame na yan, may mga butas yan eh, para pumasok yung hangin at lumabas, para hindi maiwasan yung mabahong amoy sa loob, at makahinga yung roof, at hindi magkaroon ng mold, yung mga ganon. Kaya kailangan nililinis din yan, paikot ng bahay yan para presko, diba? Malaking bagay nito. Of course, pwede kayong mamili kung anong klaseng hook ang pwede nyo ilagay. Medyo mas maliit, medyo may mas malaki, kasi sa inyo yan. Now ngayong abot ko na ito ng kamay, dahan-dahan ko itong ipupul. Alam nyo, itong mga vines na to, invasive to eh. Pero alam nyo, itong vines na to, sa pagmamatsyag ko, madali itong maputol naman. At saka ito ay namumulak, nagbubunga to. At alam nyo, ang bunga ng ito parang maliliit na duhat, maliliit na aratilis. Mamaya sa kalikod papakita ko sa inyo yung mga bunga niya. Yun yung pagkain ng mga ibon. Alam nyo, kukunti na yung expand ko ha, zoom out. Konti na yung mga pagkain ng mga ibon pag tagtataglamig na, at ito yung isa sa mga pinupuntahan nila kasi namumunga to ng para siyang aratilis eh, kulay duhat. Pero saka na muna yun. At nalala niyo itong gloves, na to, dinokumentary ko to sa Home Depot, was sale. Hindi ko size, pero hapit-hapit lang. I think small size to eh. Yung medium yung kamay ko. I'm all about medium ako lahat. Mula ulo hanggang paa. Kaya
it's all good. Pero ito, dahil may pagka-elastic siya, hapit na hapit, which is I think tama lang sa akin, pero I could feel na ano siya, na mahigpit. Ngayon ko nga pala siya ginamit dahil sa dami ko ng gloves. Ngayon ko lang siya ginamit. Siya nga pala, ito yun, no, yung bunga. Yan. Of course mura pa siya. Kapakita ko sa inyo yung hinog na. I'll try to keep this under 10 minutes or a little bit over 10 minutes. Okay, so tapos na ako dito. Wala na yan, mission accomplished na yan. Tara sa likod yan, siguro sa kung kayo sinusubaybayan yung kabila kong channel na sa paglilinis at pag ng snow removal at pagkakat ng lawn, mapapamilya sa inyo itong lugar na to. Isa to sa mga suki ko na nakikita ninyo. Marami akong pinutol. Ito siya, yan, bagging siya, diba, sa atin. Yung isa nga parang may mature nito na parang tali na diba? Oh, ito yung mga bunga. Yan, para siyang ano, no, yung hawang ko, duhat na aratilis na maliliit pa nga to may mas malaki pa dito dahil nagbabago pa lang ang mga kulay ngayon ng mga dahon. Lalaki pa ito. Alam ko kahit may snow na, meron pa rin ito at nakita ko yung mga kawawang ibon, yung parang maya sa atin, kumakain ito. Ito nga pala yung ginamit ko, itong grabber natin at reacher, at hanggang sa ngayon hindi ko pa tinatanggal yung kanyang label. Ewan ko, kung hindi nyo nakikita yung una kong video nito, I paid $50 for it dito sa Markham Mower. Kung nandito kayo sa Kalakhang, Ontario, bisitahin nyo ang Markham Mower. At merong Aurora rin yan, Aurora Mower, New Market Mower o gano'n, mga ahensya, mga branches nila. Maganda yung lugar na yan. Sa Markham Mower ako namimili at kakilala ko yung may-ari doon. When I said that, hindi sa pagmamayabang, ang ibig ko sabihin doon dito, kasi kami mga lawn care guys, we talk about that. That means you get the discount. At saka when suki ka nila, so they take care of you, meaning kapag may nangangailangan ka, machine mo na kailangan mo ma-fix ka agad, they'll take care of you. Counting kaalaman tungkol sa mga shop na nagbebenta ng mga mower, snow blower, lawn mower at chainsaw. Alam nyo ba, tuwing winter at during snow season, yung mga plow guys at yung mga katulad ko nag-snow blower, snow removal, nagbubukas na excuse me, ang mga shop na yung bukas ng 3 o'clock ng madaling araw kapag alam nila na magkakaroon ng bagyo, winter storm. Ginagawa nila yon, sinasalang-alang nila yung mga taong katulad ko na sakali mang masira ang machine, may tatakbuhan kami ng maaga kasi talagang gera ang kapag may winter storm dito. Alam niyo ang tingin nila sa amin parang bayani kasi kaming taga-clear ng mga driveways nila at we get paid well. Pag didiskusyon natin yan sa ibang panahon at sana may spark ko o yung iba na gustong gumawa nun, pasukan ng snow removal dahil malaki ang pera dito. Malaki ang pera dito. Give you an idea. Just an idea. See this driveway? Nakita niyo yung driveway na to? Napakarami ko ng ulit na nilinisan to. If you wanna check it out, Oldlen, hashtag Oldlen, OLDLENN. At makikita nyo may mga maliit na engagement discussion ako doon sa ibang mga snow removal guys. This alone, you can price this for, give you an idea, iba-iba ang mga neighborhood, pero this is an easy $1,000 for the whole season. Kukontratahin niyo 1,000 to, 1,000 for the whole season. Ngayon kung bigla kayong tawagan, hindi niyo to nakakontrata at tinawagan kayo, linisin ito, ang snow blower, this is $100, $80 to $100. Ang snow plow is between, again, 100 to 120. It can vary, okay? Maring $80 lang to sa plow, maring $80 din ito sa snow blower. Pero we're close to $100 ito, one time na clean up.
one time na snowstorm. At kapag nagka-snowstorm sa isang kinabukasan, ibang bayad na naman yon. Okay, maraming paraan para mag-usap kayo kung paano kayo magbabayad, monthly, yearly, gano'n. Kaya it's a good idea. 1,000 to kontrata. Okay, meron kayo itong 30. Magkano yon? Naputol yung sinasabi ko kanina kasi dumating yung may-ari, si Miss Helen. Hindi ko na tinuloy, kaya dire-diretso na yung work ko at nandito na ako ngayon sa likod bahay namin. So doon nga sa pagpapatuloy ng video ko, kailangan ko pang panoorin ulit kung saan ako huminto. Kailangan ko lang simplihan sa pagtatabas ng damo, sa paglilinis ng dahon tuwing fall, sa pagtatanggal o pagki-clear ng driveway sa snow tuwing winter. Malaki ang pera dito, napakalaki. May mga kondisyones yun, syempre kailangan malakas ang katawan nyo at masipag. And the rest susunod na, tulad ng diskarte kung paano ang mga tamang paraan na efficient, mabilis na trabaho. Darating yung mga yon sa inyo. Wala akong masyadong mga Pilipino na nakikita kong gumagawa talaga nito, lalo na yung snow removal. Pero kung titingnan ninyo, malaking beneficyo yun, kasi bukod sa malaking kita ron, malakas pa yung katawan nyo. And I really mean that. At kung pwede nyo considerahin yun, lalo pat kayo ay bata, pero hindi to limitado sa bata, kasi ako magsi-50 anyos na. Salamat naman sa taas, nakaka-keep up pa rin ako. Yeah, may mga sakit ako sa katawan, yung mga mga iniinda, pero I can still keep up with everyone. Ika nga, kaya ko pang sumabay. Yabang, no? Pinalay ko sinasabi sa aking mga anak, sa misis ko, sa aking mga pamangkin, sa mahal kong ina. So yun, tatapusin ko na tungkol doon. At marami pa kayo makikita mga videos dito, lalo na yung paglilinis ng damo, and then lalo na yung winter, kasi doon talaga bakbakan. Kung talagang maintindihan ng mga Pilipino ang ganong trade, ang ganoong blue collar job, ang ganoong trade, snow removal, I'm sure ilan sa inyo magugustuhan yun. Hanggang sa muli, kape pa ako.